no rice. Ano nga ba ang totoong kwento? Bakit mo kailangan iwasan ang pagkain ng kanin? Maraming nagsasabi, kailangan naman talaga natin ng kanin, konti lang. Marami rin nagsasabi, tama lang na iwasan dahil mahal ang kanin. Pero sa kabuuan, ano yung pinaka dapat mong maintindihan at kailangan mong tandaan, isa puso at isipan para yung pagkain o hindi mo pagkain ng kanin ay talagang gawin mo. Hindi lang dahil inuutos sa'yo. Doc Nan, Holistic Medicine Health Coach. No rice. Ito yung usong-uso ngayon na mas healthy, less carbohydrate, no carbs, mas maganda sa katawan natin. Pero yung pinakadahilan para mas maintindihan mo at mas magawa mong madali, bakit hindi mo talaga dapat kumain or hinto na paunti-unti hanggang tuluyan ng mawala yung pagkain ng kanin. Complex carbohydrates ang kanin. Kasama ito sa patatas, kamote, saging, mais. Marami itong benepisyo sa katawan. Pero, bakit ang kanin kailangan mong tanggalin? O ipalit mo itong ibang mga complex carbohydrate na to at iwasan mo na yung kanin. Maraming nagsasabi na kahit huwag naman iwasan, kahit konti lang. Pero, kapag nalaman mo itong kwento ko na to sa'yo, panoorin mo hanggang dulo, dito mo sabihin, or dito ka mag-decide kung talagang dapat hindi mo lubusang iwanan yung kanin, konti-konti lang, o talagang kailangan mo nang iwasan ng kanin. Nang minsan umuwi po ako sa probinsya namin sa Batangas. Malapit ito sa Quezon Province. May nakausap po akong mga magsasaka, mga matatandang magsasaka. Hindi na po sila nagsasaka. Very passionate ako pag usapan, especially yung usapang bukirin o pananim dahil ito nga yung mga pagkain ng tao. Namangha ako sa mga kinikwento nila. Lalong-lalo na sa kanin o sa bigas dahil ito yung normal na kinakain ng mga tao. Na noong pa man, ito naman na talaga yung kinakain natin. Kaya sinasabi, dati nang kinakain ng tao yan, bakit ngayon pinagbabawal na? Bakit nakakasama na sa katawan natin? Ito po yung kwento. Kwento na magmula pa sa mga magsasaka natin. Noong unang panahon po, ang pagsasaka ng or pag-harvest ng palay, isang beses lang pala, isang taon. Meaning, isang beses isang taon, bakit? May panahon para magtanim, mag-ani, at mag-replenish yung lupa. At yung panahon na yan, hindi na yan sagabal yung isang taon, isang beses lang umani. Samantala ngayon, tatlong beses umani yung magsasaka. So, ang harvest time ngayon, ang bilis 3 times. Nung unang panahon, 1 time lang sa isang taon. At ito yung kwento nila sa akin. Nung unang panahon daw po, ang mga palay o yung puno ng palay, mataas siya. At yung pag-harvest nila, siksik, liglig, ibig sabihin, ang daming mamunga. Kaya isang harvestan lang nila, halos katumbas na nung pag-harvest ng 3 beses sa ngayon. At ito po yung napaka-importante na dapat natin maintindihan. Bukod sa pakonti na pakonti, yung hina-harvest ng magsasaka natin ngayon, ang nakakalungkot isipin na dapat ang kanin natin, ito yung pinagmumula ng buhay natin. Dahil siksik, liglig ito ng nutrition. Ngayon, halos kaunti na lang yung nakukuha natin. Na ang marami na sa palay or sa bigas na kinakain natin is chemical. Na nagkikwento sila, ang palayan daw noon, dati, parang ng palaisdaan. Maraming ang pwedeng hulihin at ulamin sa palayan. Dahil ang palay noon, ang palayan noon, nagiging ang palaisdaan. Sa ngayon, hindi na po nabubuhay ang mga isda sa palayan. Dahil punong-puno na ito ng pesticide, punong-puno na ito ng chemicals. At dati, ang sinasabi ng mga magsasaka,
hindi nag-aabono, walang mga pampataba ang sakahang palay. Ibig sabihin, meron itong natural fertilizer. Paano po ito nangyayari? Kinikwento po nila dati, pag nag-harvest ang mga magsasaka, yung puno ng palay mismo, mataas ang putol. Yung paggagapas nila mataas. Bakit po mataas? Kasi yung mga natitira po, yun yung nagsisilbing pataba ng lupa. Samantala ngayon, inuubos nila na sa ilalim sila kung maggapas kasi nga maliliit na lang. At yung mga natira na yun, anong ginagawa ngayon? Iniipon, sinusunog. Noong unang panahon po, ang mga dayami o yung mga pinagtabasan o pinagputulan ng puno ng palay, yan din po yung nagsisilbing pataba ng lupa. At merong mahabang panahon para mag-nourish yung lupa, para muling tumaba, mapuno ng ma-preserve or ma-regain ng lupa yung mga nutrisyon. Ngayon, ano po yung nangyayari? Imagine from one time ng farming or ng harvesting, napunta na sa 2 to 3 times. Na pinipilit, imbis na hayaan ng magsasaka ngayon na ma-nourish yung lupa at bumalik yung sustansya, ano yung ginagawa? Inuubos po natin ngayon yung sustansya ng lupa. At bukod pa doon, wala na nga sustansya yung lupa dahil 3 beses kung mag-harvest, dinadagdagan pa natin ng mga abonong chemicals para artificial, mabilis lumaki yung mga palay natin pananim. So ano po yung resulta? Ano po yung impact nito sa ating kalusugan? Ibig sabihin po, kung ang palay, bigas na ating na-harvest ng unang panahon ay napakasustansya at punong-puno ng nutrisyon para sa ating katawan, ang bigas po na kinakain natin ngayon ay punong-puno na ng chemicals. Dahil sa kagagawa ng tao, hindi na pinabayaan na mag-nourish yung lupa at mapuno ng sustansya bago uli pagtaniman, at pag nagtanim, punong-puno ng sustansya yung palay, yung bigas. So ayun po yung masakit na pangyayari sa bigas. Kaya yung ating bigas, kanin ngayon, yung energy na lang po ang ating halos nakukuha. Yung mga essential nutrition na para sa katawan natin, para lumakas at maging maayos yung katawan natin, nawawala na. At bagkos, nadagdagan pa ito, tinargahan pa ng mga chemicals. Kaya kasama na po sa processed food ang ating kinakaing bigas. Kaya yun po yung pinaka mabigat na dahilan. Bakit natin kailangang iwasan ang pagkain ng kanin? Kaya ito yung mga dahilan kung bakit madaling magkasakit ang tao ngayon. Nasanay lang kasi tayo na may kanin, may ulam. Kailangan baguhin na natin yung typical na kaisipan ng Pilipino. Na kahit naman walang ulam, walang kanin, masanay po tayo na unti-unti i-mindset na natin na unti-unting alisin to sa daily routine natin. Dahil kapag nagawa natin to, hindi lang tayo nakakaiwas sa sakit, mas malakas pa yung katawan natin. Sana po may natutunan. Obstacle lang, meron akong offer na hindi mo dapat palampasin. Kung gusto mo ng unlimited consultation, ikaw at ng buong pamilya mo, unlimited na guidance sa kalusugan, daily routine mo, lahat ng dapat mong gawin para healthy ka, join Live Good. Pag nasa Live Good ka, hindi lang kalusugan, pati financial mo, ako yung magiging guide mo. Kaya kita pinapa-join sa Live Good dahil ito yung package kung saan magkakaroon tayo pare-parehas ng peace of mind sa kalusugan at financial. At may intindihan mo yan, ituturo ko sa iyo yan. Paano? Message mo ko direct.